This is the latest blood sugar, blood pressure, and blood oxygen measurement device developed by St. Luke's Medical Center. Just click it on. This is the latest blood sugar, blood pressure. Hello. Hello. Hello, sound test. Hello, magandang gabi po. Patuloy natin ang usapan patungkol po sa katarungan. Sa ngayon naman, ang ating pag-usapan ay itong girlfriend, secret girlfriend ni Digong Duterte na ang pangalan niya po ay si retired Colonel Royena Garma na inappoint pa ni Duterte ito bilang PCSO chairman noong July 15, 2019. Matapos siya po ay nag-resign 2 araw earlier bilang pulis at bilang hepe ng tinatawag na City of Cebu. So matindi kasi ang 198 po ang pinatay sa panahon niya nang siya ay hepe ng Cebu City, ay 198 na namatay sa war on drugs ni Duterte. So siya po sa ngayon ay nalalagay na sa sabalag ng alanganin kasi lumalabas po na siya po talaga ang nagpapatay sa isa na namang saga ng kanyang pagpapatay sa isang tao na malaki sana kung tutuusin mo ay si General, retired General, Major General at that 2-star General Wesley Barayoga, isang Ilonggo na general na taga Iloilo. Ngayon, lumalabas po sa kamatayan General Barayoga na siya po ay pinatay sapagkat po ay siya ay hadlang sa tinatawag na STL o yung kitaan sa STL. Kasi lumalabas po na isang malaki ang nawawala kay Garma kung andun nakatayo sa kanyang o nakaharang sa kanyang landas itong si General Barayoga. So ngayon, nais nating sariwain ang kung ano ang nangyari na lumabas ito sa Quad Committee hearing. Una, bakit ko nasabi na talagang timbog na, guilty na talaga? Inaantay na lang, formalidad na lang po ang pagsampa ng kaso na hinahanda na po ngayon ng Philippine National Police
at saka ng Department of Justice. Ang ikakaso po sa kanya at sa kasama niya na si Colonel Edilberto Leonardo ay murder. Of course, kasama dyan sa kasong murder yung actual na tao na nag-arrange para may papatay sa kay General Barayuga na walang iba kundi si Colonel o Lieutenant Colonel Santi Fuentes Mendoza. Si Santi Fuentes Mendoza, sabi niya, mula nung Pebrero 2020 ay tumawag sa kanya itong si Colonel Edilberto Leonardo na kanyang upper class. O di kaya pareho po kasi sila nang galing sa Philippine National Police Academy. At siyempre, alam mo naman ang kalakaran o tradisyon sa academy, ganon din sa Philippine Military Academy o sa Philippine National Police Academy na siyang ipinanganak mula sa PMA, ay ang tradisyon nila kung sino po ang mas senior na nakapagpasok ay matindi po yung paggalang ng mga junior. Si Lieutenant Colonel Santi Fuentes Mendoza ay junior class 2006 kasi siya na klase sa PNPA at 1996 class at nag-graduate 1998. Ito naman si Colonel Edilberto Leonardo. Tinawagan niya ito at sinabi niya na may project na papatayin si General Wesley Barayuga, no? Isang Ilonggo na general. Kung hindi ako nagkamali, taga-Barutak na general. Kasi alam mo naman sa Iloilo, mga Ilonggo, kung anong letra ng apelido mo ay doon kang bayan nakatira. Doon ka pinanganak. Okay? So, ang nangyari, Pebrero ay sabi naman ni Colonel Mendoza ay parang hinayaan niya lang yan. Parang baliwala. Pero tumawag uli, mga July, ay tinawagan siya ulit ni Colonel Leonardo at sinabihan na si Colonel, Police Colonel retired na naging PCISO chairman na si Ruyena Garma ang gustong magpapapatay kay General Barayuga. Bago yan, nais natin ulitin na si Colonel Ruyena Garma retired ay General Manager ng Philippine Charity Swiss Office noong panahon na yun. Tinalaga siya doon na PCISO chairman mula ni July 2020. Biro mo, pag-resign niya o retire niya sa Cebu City Police Station, ay automatic 2 araw siya na kagad ang PCISO General Manager at pinalitan niya si Alexander Balutan. Na ang sabi naman, na nakuha ko sa kwento, hindi ko lang bagitin kung sino nagkwento, na si Alexander Balutan, kahit na Medal of Valor awardee siya sa Philippine Army or Philippine Marines, siya po ay napaka-corrupt daw sa STL. Kaya pinalitan siya. At ang pumalit ay corrupt din, killer pa. So, nung panahon na yun, ay talagang mainit na po. So, may mga ebidensya pwedeng maipalabas na nasa record na talagang mainit ang STL. Controversial masyadong STL. At isa naman sa mga tinitingnan dyan ng mga players sa STL, ang pinakamalaki dyan ay si Bong Pineda. Pero sinasabi nitong kaibigan ko, hindi ko rin masabi sa inyo muna ang pangalan kasi wala na akong paalam sa kanya, ay hindi daw siya maniwala na si Bong Pineda ay makikialam pa dyan sa kay Barayugan magpapapatay. Kasi ayon sa kanya, of course hindi rin ako niwala sa kanya, ay hindi daw siya naniwala na si Bong Pineda ay mamamatay tao. Well, ang paniwala ko naman, marami po ako narinig na naniwala ko sa mga narinig ko na si Bong Pineda ay maraming pinapatay. Pinakahuli na nga narinig ko ng pinapatay doon yung isang barangay kapitan doon sa Arayat, Pampanga. Na siya ay binalita na lalabang vice mayor sa kasalukuyang vice mayor. Kaya bata ni Bong Pineda doon kasalukuyang vice mayor. Kaya ang mga tao ni Bong Pineda diyan sa Arayat, Pampanga, ang style po nila pagpatay ng tao ay ganito. Pagpasok, napapatayin yung kapitan, ay nagpaputok muna sila. So pagpaputok nila,
takbuhan mga tao. So wala ng testigo kasi tumakbo na lahat ng tao sa kanila pinatay yung kapitan na gusto lang patayin. So anyway, kung meron man dito si Bong Pineda o wala, ay sa totoo lang, malaki ang bahagi nito kasi pwedeng maging si Bong Pineda ang mastermind nito. Pero kahit na si Bong Pineda ang mastermind, ibig sabihin naman po ay nangyari na sila ni Rowena Garma at si Colonel Leonardo ang may utak din pagpapatay. Kasi siyempre, maaring patron nila ito si Bong Pineda. So patron saint, San Bong Pineda. Okay. So ngayon, nung nagka-proyekto sila na sinabihan nun, ang pakana naman ni Colonel Leonardo ay sabi niya, ito si General Barriuga ay involved sa drugs, na sa narcolist ito. Kaya binigyan niya ng synopsis ng drug of list at saka mga basihan, mga insidente na kung saan involved daw ito si General Barriuga. Ibinigay kay Colonel Wesley Mendoza. Kay General Santi Fuentes Mendoza. So ayon sa testimonya ni Fuentes Mendoza ay synopsis. So ngayon, naniniwala daw siya doon na talagang totoo raw yun na involved sa droga si Wesley Barriuga. So dahil sa isa sa pinakamataas na opisyal sa National Capital Region Police Office sa PNP Drug Enforcement Group, itong si Colonel Mendoza, kaya pinroject niya. Kaya ang nangyari, bago yan, sinabi na may 300,000 na pambayad dyan sa pagpapatay. At sinabi na si Garma, sinabi ni Leonardo kay Santi Mendoza na si Garma ang gusto magpapatay at si Garma ang magbibigay ng pambayad. So ibig sabihin, sa ganitong estado pa lang, may ebidensya ba tayo? Sagot, meron po. Kasi una-una, bakit? Ano ang ebidensya natin na hawak? Number 1 po, testimonya. Testimonya po ni Santi Fuentes Mendoza na isang police colonel. Tanong, dapat ba tayong maniwala sa kanya? Sagot, dapat pong maniwala tayo sa kanya. Nasaksihan naman natin siya. Unang-una, bakit siya lalabas pagsasalita na siya ang naghanap ang nag-arrange para ipapatay si General Barriuga? Kung hindi siya nagsasabi ng totoo? Nagsasabi siya ng totoo. Bakit po? Kasi sa paglabas na pag-amin niya, ay nilagay niya po sarili niya sa alanganin na pwede na siya ngayon siyang ikukulong sa sala na murder. Kasi pumasok siya, so conspiracy ang tawag dyan. Pag conspiracy, the act of one is the act of all. So ngayon, dahil alam naman niya na makukulong siya, and yet nagsalita pa siya ng isang bagay na pag-amin na siyang pumatay. Ibig sabihin, wala na pong ibang ibig sabihin niya, kundi siya mismo naghahanap din ng katarungan. So, pagkatapos diyan, ano pang ibang sinabi niya dahil mapapaniwalaan? Pangalawa, nung tumistigo na siya na nagkwento, siya po ay tuloy-tuloy ang pagkwento. At walang patid at umiiyak pa kung magkwento. At yung kanyang kwento ay back up ng kung ibang mga ebidensya. Ang ebidensya na iba na tinutukoy ko ay yung CCTV kung paano pinatay ng nag-iisang nagmamaneho ng motor, ito si General Barriuga na nakasakay sa pick-up na puti. So, big sabihin, nagtugma sa kwento niya at saka yung yung nakita mo sa CCTV. So, ngayon, ano pang sinabi ni Fuentes Mendoza? Ang sinabi pa niya ay, para mapatupad yung pagpapatay, ay sinabi niya na nag-text, nag-chat pa si Colonel Leonardo. So, ibig sabihin, may record siya ng chat message sa kanyang cellphone. At nagpadala pa ng si Colonel Leonardo ng litrato ni General Barriuga. At ang litrato na pinadala ay kuha sa minuto lang nakalipas. Mula doon sa loob ng boardroom ng Philippine Charity Sweepstakes Office na matatagpuan sa Show Boulevard. So, yung litrato na ni Barriuga, iyon po yung mukha niya, suot niya,
habang siya ay nasa meeting ng PCSO board. So ngayon, ang mga nandoon sa PCSO board ay yung chairman na si Pinili or retired or premier din na kamista ni General Barayuga na class 83 sa Matikas class. Ganon din si Pinili na PCSO chairman. At nandun din si Garma, dumalo din sa hearing, sa meeting pala, hindi hearing. Kundi pati iba pang mga board members ng PCSO ay nandun. So sigurado ako nandun din kasi board member siya ng panahon na yon, si Sandra Cam. So anyway, nandun sila lahat. So paano kaya ang tanong dito, paano malaman ng killer? Ang killer, ang pangalan niya ay si Luloy. Paano niya malaman kung sino ang papatayin niya kung walang nagsabi sa kanya kung sino ang patayin at saan at anong sasakyan? Unang-una, ang sasakyan na ginamit ni Barayuga ay pick-up na puti. Paano malalaman ng killer na iyon mismo yung pick-up ang sinakyan ni Barayuga kung hindi niya alam? So kung para malaman ng killer, sino na magbibigay sa kanya ng informasyon at litrato? Ang nagbigay po sa kanya ay si Nelson Mariano na kontak ni Luloy. Si Luloy naman po ay taga Santa Mesa, Manila. So nang binigay, sino naman ang binagbigay kay Nelson Mariano ng litrato at pangalan at picture ng pickup? Siyempre, ang nagbigay po ay walang iba kundi si Colonel Santi Fuentes Mendoza. So yun ang bigay sa kanya, pinasa niya through cellphone kay Nelson Mariano. At si Nelson Mariano naman, pinasa naman kay Luloy na actual killer. So ngayon, iyan po mga ebidensya na nasa cellphone na, hindi na may-aris. Ipakuha lang yan po sa record ng Smart Globe o sa Facebook, pwedeng kukunin dahil Messenger o sa Viber dahil sa Viber ang ginamit. So dahil iyan may mga ebidensya na hindi na kayang itatanggi. Kumbaga, proof beyond reasonable doubt o mga ebidensya na walang duda na maglilink na ngayon na ang nagpadala ng litrato kay Luloy ay si Nelson Mariano at ang nagpadala ng litrato at informasyon at litrato ni Barayuga at saka pick up na puti ay si Colonel Mendoza na padala kay Nelson Mariano at ang nagpadala kay Colonel Mendoza ay si Colonel Edelberto Leonardo at ang nagpadala kay Colonel Edelberto Leonardo ay si Colonel Ruina Garma. Ibig sabihin, pasok na lahat. Wala nang kawala. Yun na po ang nakikita natin na talagang matindi pong ebidensya. Kaya magigilty na itong girlfriend na sikreto ni Digong Duterte. So kung ganon, ano pa bang ibang nabasihan natin? So text messages, andyan, madali na yan. May tugma mo sa mga testamento ni Nelson Mariano at saka ni Colonel Santi Fuentes Mendoza. So ngayon, ang isa pa, yung nagtali pa yung sinabi ni Nelson Mariano na kinuha niya yung bayad na 300,000 sa pagpatay mula doon kay Tux. Sino yung Tux? Si Tux po ay personal na nakita ni Nelson Mariano at personal na nag-abot ng 300,000 bilang kabayaran sa pagpapatay. At sino si Tux? Si Tux po, may establish naman natin po sa records ng PCSO na siya po yung personal driver ni Colonel Ruina Garma. So ngayon, yung chat message, may layer kasi, yung chat message ni Ruina Garma papunta kay Leonardo ay hindi mo may tatanggi yun. Dagdagan pa nito na pera na 300,000 ang galing sa kanyang personal driver. So wala nang duda na nagpapatay ay girlfriend ni Digong Duterte. At siyempre, ang isa pang tauhan na Duterte na talagang maasahan niya dahil lahat naman inuutos ni Duterte ginagawa niya. Ito po si Colonel Leonardo. So ngayon, ano pang ibang ebidensya makukuha natin na sila talaga mismo nagpapatay? Maliban kay Nelson Mariano, maliban kay Santi Mendoza, ay
ito po, si Colonel Royena Garma ay mula nang gumraduate sa PNPA, although siya ay taga Solana, Cagayan Province, sa Cagayan Valley, ay unang assignment niya ay doon sa Region 11, sa lugar ni Digong Duterte sa Davao City. So, although ang salita doon Cebuano, siyempre ngayon kabisado na ni Garma magsalita ng Cebuano. So, doon nagsimula ang karera ni Colonel Royena Garma. Na-appoint siya hanggat sa nagiging kapitan. Siya ay naging station commander ng Santa Ana at saka Buhangin na police station doon sa Davao City. Trusted siya ni Digong Duterte in the sense na lahat na lang na pinapagawa doon, at kung mababasa mo ang ibang mga istorya na sinasabi ni Arturo Las Cañas, siya po ang isa sa top killers o top enabler ni Digong Duterte. So, ngayon, ano pang iba na pwede mo magagamit na dahil dikit siya kay Duterte? So, dikit siya kay Duterte, dahil din sa trabaho niya, ay siya rin at napatunayan na si Garma rin ang nag-arrange para ipapatay yung 3 Chinese sa Davao Penal Colony. Na yung 3 Chinese na yon ay pinapatay at siya rin nag-arrange na kumuha ng 2 killer na nakakulong doon sa Davao Penal Colony. Nang pangalan ay si Roland Magdadaro at saka Napoleon Untalantan. So at nakontak pa ni Garma doon ang kaklase niya sa PNPA na si Jimmy Fortaleza, Major Jimmy Fortaleza, na nakakulong dahil po nakapatay siya ng tao at nagkasala siya ng salang violation of domicile. So yan po ang connection. So sigurado na ngayon na si Garma ay killer sa panahon na yan. So ang tanong ngayon, siya rin ba? Ano pang iba nakuha natin doon sa ebidensya na meron doon? At nakuha rin natin doon po, walang iba, yung kanilang pagka-close connection nila ni Colonel Edelberto Leonardo. Kasi kasama rin si Colonel Edelberto Leonardo at si Colonel Leonardo ang nagbigay ng 3 million para ibayad sa 2 killer na pumatay sa 3 incheck. Dangan nga lamang, yung 1 million ay binulsa pa nung inutusan na si SPO4 Arthur Narsoles. So yung inutusan na yon, binulsa niya siyempre. So anyway, yung Arthur Narsoles ay lumalabas na tauhan din ni Royena Garma sa CIDG. SPO4 retired na siya. So ngayon, yan mga ebidensya na magagamit mo ngayon na maipapatunay na siya talaga ang utak sa pagpapatay. Kasama niya si Colonel Leonardo sa pagpapatay kay General Wesley Barayoga. Ano pang iba na makikita mo? Yung iba pa po ay yung katotohanan na lumalabas na ang oposisyon ang paghaharang ni General Barayoga sa mga proyekto ng PCSO patungkol sa small town lottery. Sa small town lottery, lumalabas po sa investigasyon na si Royena Garma ay tumatanggap ng 1 milyon kada linggo mula sa STL. At lumalabas din sa STL na nagpatayo ng party list si Royena Garma na ang pangalan ng party list ay STL party list. At ang nilagay niya na number 1 nominee ay si Mrs. Barandog. Anong pangalan ni Mrs. Barandog? Asawa ni Major Barandog na aide-camp din o talagang aide ni Colonel Royena Garma. Si Major Colonel Barandog ay isang pulis din. So anyway, sa kanilang ang STL party list, sigurado ako na nanggaling mismo na inalagaan mismo ni Royena Garma kasi inamin niya rin sa pagtatanong ni Representative Dan Fernandez na siya ang nagbigay ng 2 million pesos para sa STL Foundation. At ang president ng STL Foundation ay yung asawa ni Major Barandog. At si asawa ni Major Barandog ay first nominee
ng STL party list. At ang STL party list second nominee ay kapatid ni Rowena Garma. So, ibig sabihin, nag-connect na, nasa STL din pala ang ugat ng isyu. So, bago pinatay si Barayuga, ay iniimbestigahan na noon sa kasalukuyan na yon ng National Bureau of Investigation ang mga korupsyon na nangyayari sa STL. So, definitely, 1 million a week ang tinatanggap ni Rowena Garma sa STL, ibig sabihin, magagalit siya kung may nakikialam. Natural lamang. So, sinong ibang mainteresado na ipapatay si Barayuga? Walang iba. Kundi, siyempre, si Garma. At siyempre, bakit naman papel doon si Colonel Edelberto Leonardo? Kasi matagal niya nang kasama sa pagpapatay ng mga tao, ito si Leonardo. Si Leonardo, malimit po siyang tagabigay ng pera. Kung saan man kukunin ni Leonardo ang pera, hindi na mahalaga yun. Pero dito sa kasong ito, ang nagbigay ng pera, pinanggalingan ng pera ay si Colonel Garma. Tapos, para naman matulungan, maaring madadamay sa kasong murder, ito si Dibold Sinas na dating chief ng Philippine National Police. Bakit siya madadamay? Kasi pagkatapos na namatay si General Barayuga, nagpalabas ng anunsyo itong si Dibold Sinas na sinabi niya na yung namatay na general ay nasa narcolist, nasa listahan ng mga drug protectors. So, ibig sabihin, diyan mo makita ngayon ang sangkot ni Dibold Sinas. At si Dibold Sinas naman ay dating boss ni Garma sa Region 7. Nung nilipat mula sa Davao Region, si Garma papunta sa Cebu, ay ginawa muna siyang director ng Region 7 na CIDG. At nung magiging director sa CIDG, ang dami nang namamatay sa Cebu City. So ngayon, mga halos magdadalawang buwan, ginawa naman siyang hepe ng Cebu City Police Station na bagay na kinontra naman ni Mayor Tommy Osmeña. At dahil kontra si Tommy Osmeña, ang nangyari ay acting na lamang ang posisyon ni Garma sa Cebu City Police Station. Nasa batas kasi sa Republic Act 7160 na tanging ang napili lamang ng mayor ang pwedeng ang legal na magtatayo na hepe. At dahil ayaw ni mayor sa kanya at pinipilit lamang ni Dibold Sinas bilang Regional Director ng Police Region 7 ay nagiging acting city director lang siya ng police ng Cebu City. So dahil doon, dahil sa naging nabakante na yung PCSO, ay nag-resign si Garma only to know na 2 days later, ginawa na siyang hepe ng PCSO. At that time na yon, mainit na yung issue ng STL. So dinatnan niya ang issue ng STL at siya doon ngayon ay kumukubra ng 1 milyon kada linggo. So, yan po ang ulitin ko lang, ang summary ng ating mga ebidensya laban kay Garma ay testimonya ni Nelson Mariano na nagsasabi na siya ang kumontak, na siya ay kinontak, no? Si Nelson Mariano, iyon po naghanap ng killer. Na siya ay kinontak ni Lieutenant Colonel Mendoza, Santi Mendoza. Na siya rin na naghanap ng killer na papatay kay General Barayuga at ang pangalan ng killer ay si Luloy na taga Santa Mesa. Na si Nelson Mariano rin ang tumanggap ng 300,000 mula kay Tox. Si Tox naman ay personal na driver ni Colonel Rowena Garma. Tapos, na siya rin ang tumanggap ng litrato sa pamamagitan ng chat message. Tumanggap siya ng litrato ni Barayuga mula kay Mendoza. Tapos, ay tumanggap din siya ng litrato ng plate number ng pick-up na gagamitin o naka-assign kay Barayuga. Pati conduction sticker. So, ngayon, with that, siya rin ang nakatanggap ng instruction na kalalabas lamang ni Barayuga mula sa PCSO. Kaya inabangan na. Kaya minutos lang paglabas mula sa PCSO headquarters dyan sa Shaw Boulevard ay
at paakyat siya ng EDSA, papuntang EDSA si General Barayuga, ay pinatay na siya kagad. At si Nelson Mariano din, na naghanap na nakunta ang tumanggap ng 300,000 no, kay Tok, sinabi ko na nga kanina. Tapos, binigay niya yung 60,000, ang 40,000 binigay ni Nelson Mariano kay Mendoza, kay Colonel Mendoza, at ang 60,000 tinabi niya. At ang 200,000 ay binigay niya kay Luloy. Tapos, ano naman ang ebidensya makukuha natin kay Sandy Mendoza? Siya naman po ang makapagbigay ng ebidensya na sa kanyang cellphone na napadala ang litrato ni General Barayuga, ang kotse ang sasakyan na pick up ni General Barayuga. At sa kanya rin dumaan na kalalabas lamang na PCSO si Barayuga at pinuruan niya, pinasa niya doon kay Nelson Mariano. At si Nelson Mariano naman, pinasa naman kay Luloy na si actual na papatay. At si Colonel Mendoza rin ang nagsasabi na binigyan siya ng detalye o synopsis na para magpapakita, makumbinsi siya na talagang involved sa droga or high value target itong si General Barayuga. So with that, ang dagdag pa niyan ay maebidensyahan. Sabi ko nga uli, ilalabas lamang ng Globe at saka Smart ang mga cellphone na yon at mga records. Tapos na ang buto-buto. Kumbaga solve na ang crime sa pagpapatay kay General Barayuga. It is a matter of, it is only a matter of time, a matter of formality na makukonvict na yung Queen of Murders, Queen of Tokhang na si Rowena Garma. So ganun po katindi. Yan po ang tinatawag na secret girlfriend ni Duterte. So ngayon, having said that, ibig sabihin naman, pag tinignan naman natin ang testimonya naman sa affidavit naman ni SPO4 Arthur Las Cañas, lalong na-confirm ang mga pinagsasabi ni Arturo Las Cañas sa kanyang affidavit na binigay sa ICC. So ngayon, kung gano'n na mangyari, ibig sabihin nun, lalong madidiin ngayon si Duterte. So ngayon, itatalakay natin sa kasunod na vlog natin na si Bongo naman ngayon ay lumalabas na siya ang boss bali ang Tokhang Queen na si Garma ay kanyang kagrupo. So lumalabas na ganoon po. So sa sunod na vlog natin, yan pong ilalabas natin. Sa ngayon, limitado lamang tayo ngayon sa pagsasabi na buong-buo na ang solid na ang ebidensya para makonvict si the Queen of Tokhang na si Colonel Rowena Garma at makonvict na rin yung si Colonel Edelberto Leonardo na very close naman kay Duterte. Nung siya sa Davao City, siya ay hepe ng CIDG. Pero nung later, kasama rin siya sa pagpapatay ng 3 Chinese. Kasama siya sa nagplano. At in fact, siya pa nagbigay ng 3 million para premyo ng dalawang nakakulong na si Rolando Magdadaro at saka si Napoleon Untalantan sa pagpatay sa 3 Chinese sa pamamagitan ng kutsilyo o di kaya ng Batangas Blades. So ngayon, at si Leonardo rin lumalabas na financier o cashier. So ibig sabihin sa lahat po ng galawan ng pagpatay kasama si Leonardo lagi. So this time, ang napakalakas ni Leonardo kay Duterte sapagkat inappoint pa siya na DENR, Undersecretary ng Department of Environment and Natural Resources. Nilagay siya sa biodiversity daw. At nilagay din siya pagkatapos doon, nilagay siya ng March 2022 na commissioner ng National Police Commission. At may eksaktong termino na hindi siya kayang tanggalin ni Bongbong Marcos. Kundi tapusin yung termino niya. So with that, ladies and gentlemen, buo na po ang tinatawag na jigsaw puzzle
sa pagmurder kay General Wesley Barayoga. Ang tanong, nasaan ba ngayon yung dalawa? Nasaan ngayon yung dalawa na si Nelson Mariano, na testigo rin na siya naghanap ng killer kay Luloy, at si Colonel Santi Fuentes Mendoza? Sila po ay nasa kamay ng witness protection ng House of Representatives. Nasaan naman ngayon si Rowena Garma at saka si Colonel Leonardo? Nakakulong po sila ngayon sa kulungan ng House of Representatives. So, ibig sabihin, dahil nakakulong na sila, hindi na sila makatakbo. At kung hindi na makatakbo, mabamadaliin kung ako po yung gumawa ng kaso niyan, it is only a matter of day. One day lang, may file ko rin kaso at lalabas na kagad ang warrant of arrest laban dyan sa dalawang yan. At sino pag ibang involved? Malay mo, si Dibold Sinas masasama. Dahil sa siya ang nagpalabas ng order, ng confirmation na si General Barayoga ay kasama sa narcolist. So para tabunan niya ang pagpatay kay Barayoga. So iyan po yung ating mga nakikita. Okay? At saka shout out na lang tayo kay Rod Stair, kay Roel Cagbay, kay Luciano Gahutos. Anong takbuhan mo? Board member ba ng Northern Samar? Sa ilalim ng ticket ng Bunyog. Ano ka ba, Mayor? Anong takbuhan mo, Mayor? Board member ng Northern Samar. Okay. Sa first district ng Northern Samar. So, Alexander Tanli Mayuga, good evening. Norma Statford, talagang naghihirap ang bansa sa laki na nakawan sa pera sa Pilipinas. Si Betong Romel Bengson, good evening ka, Doktor. Oppenheimer, Boy Panis TV, Attorney Kausing para sa katarungan sa Senado. Hindi pa pala ako nagsampa ng kandidatura. Ang bala ko po, maaring bukas, maaring sa Biyernes, o maaring sa Huwebes. Pero ang plano namin, mga kabunyog, sa 7 kami papile. Lahat ng mga bunyog. So, tapos si Mary Johnson, gandang araw po sa lahat ng katropa. Kay Engineer Attorney Dr. Cato Kausing, ang grabe po ng karir ng lahat ng managing tauhan ni Digong nawawala sa katinuan at takot sa Diyos. Virginia Bunao, good evening Attorney Toto, champion ka ng katarungan, bagay na ibuto para maging senador. Kaya nga aking tumatakbo po ako sa plataforma number 1 na gagawin natin tao na ang mga huwis. Kasi kung judge lamang ang mga huwis, ay madali po silang tatakutin, madali po silang bayaran, at madali silang susian. So, kagaya ni Ginoong Abalos na tatakbong senador ngayon, at si Ginoong Francisco Marbil na pumunta pa sa Indonesia para kunin si Alice Go. Inunahan na kinuha para masusian na kung ano sasabihin. Kaya meron akong nakita na sila rin tumulong para makasibat si Alice Go papunta sa Indonesia. So, hindi natin alam kung totoo yun, pero information ko pala nakuha yan. Tatalakayin natin yan. Si Silbong Chung, good evening po. Milgas Palma, shout out, Toto for Senator. Arturo is Rimoral. Garma is a ruthless killer. Tapos Bernardo Minjula, good evening Kabunyog, Senator, Dr. Attorney Engineer, Katotohanan. Josefa Celestino Garfield, Sweet Graping, Ferdi, Tiger Lily, Betong, Janet Te, Jerry Magapi Ibabaw, Sweet Graping, Andres Efren Rillion, Jimmy Ario Pagita, Robinson Top Flores, Lorenzo Mercurio, Frederick Iluro, Annie V. Gonzalez, Joe Lao, tapos Andrew Cabalda, Antonio Bensoceso, Jonard Beltran, Bimboy Fiel Villaber, Jelly Robles, Steve Vicino, Edmundo Binondo, Ben Gonzaga, maayong gabi Attorney Engineer Bunyog, Kausing Sir, God bless, Prime D, tapos si Pamsi, kasuhan ng mga yan ng murder, Garma at Leonardo, sigurado na guilty na to. Ang lakas ng ebidensya. Cristito Dayaday Katunaw, Jess Aliga, Helen Lee, Presperes, Mayap Abingi, Jerica Lonstedt, at sa lahat ng mga Ilocano, na Imbagarabim, kada kayo amin, sa mga
mga kababayan at mga kamag-anak ko sa Pangasinan, masanto si Labi. Sa mga Cebuano, maayong gabi kaninyong tanan. Sa mga waray-waray, maupay nga gabi. Sa mga Ilonggo, maayong gabi. O, sa mga taga Surigao, maradyaw nga duyom sa inyo hurot. Mga pakat ko, mga pagari ko na mga Muslim ruo sa Lanao, Ago Maguindanao, mapya kagawi lakon sa inyo. Tapos sino pa? Wow, good luck. Sabi ni Josefino Celestino Garpil, wow, good luck po, Sir Luciano Gahutos. Oh, yan, sabi siya, pa good luck pa. Si John Baldonado, Jose Vergara. Oo. Ano? Ano no? In- Jan Albay, Engineer Kabunyog, Jan Albay. Oh, shout out sa taga Albay. Ano? Marahay na banggi sa mga Bicolano nating mga kasama. Jesus Padrigon, Ilocadong Inhenyero. Good eve po, Dr. Ned. Basa ko po ang case nyo. AC 1283, but I disagree sa decision, sir. O, sige lang. Salamat naman at nabasa mo. Ilocanong Inhenyero. Ferdinand San Juan, good. Alam mo sa yung nabasa mo, let me just share, no? Hindi ko naman ibig kwento ang bongbo. Ang kumaso sa akin dyan, natalo ko sa Bausi. Sa Bausi kasi ang client ko dyan yung babae, yung OFW. Pinakasalan niya yung babae na OFW ng kahit na may misis na siyang iba. So, alam mo pagkatanggap ng desisyon ng Korte ng Cavite laban doon sa nagkumaso sa akin ng disbarment, si Enrico Velasco pangalan niya, namatay siya pagtanggap ng desisyon mula sa sheriff. Kawawa naman siya, namatay siya. Pero ako, buhay ako. Kahit natanggalan na suspindi ako, buhay pa rin ako. So, Betong, Pastora Raelia, late the righteous reign. Si Regine Ford, good evening. Jose Vergara, mag-file ka na engineer. O magpa-file ako po ng aking kandidatura until October 8 naman po. Namimili lamang ako ng pizza. So, ang napili kong pizza 8 kasi pag sumulat ka, pataas. Kasi pag 3, pag 1, 2, flat lang. Pag 1, ayaw ko, pa-down yun. So, ang nag-file ng kandidacy ng October 1 ay talo na yun kasi pababa eh. Ferdinand San Juan. Tapos si Jerry Magapi Ibabaw. So magandang gabi po sa lahat. John Baldonado, Romel Bengson. So magandang gabi sa lahat. At magandang gabi, Colonel Royina Garma, Colonel Edelberto Leonardo. Maghikog na kayo. Ano? Opo, bilisan. Kay Kadino? Kabunyog nyo saan? Sa Albay? Sa Samar? Saan siya? Kabunyog? Saan siya? Sige, gano'n na lang. Paubos na natin.